Mga kabantay airport and travel, isang mainit na pagbati sa inyong lahat. Ngayong 2026, lalo na sa kasagsagan ng tag-ulan at bagyo, hindi na bago sa ating mga Pilipino ang makaranas ng flight delays. Madalas, ang tingin natin dito ay simpleng abala lang, dagdag oras sa airport, kaunting inip o pagkaantala sa ating mga plano. Ngunit, alam nyo ba na sa likod ng bawat delayed na flight, may isang tahimik at mapanganib na banta na pwedeng sumira sa inyong visa, magpawalang visa sa inyong work permit, o maging dahilan ng offload sa immigration. Hindi ito simpleng pagkaantala lang. Ito ay isang kritikal na babala na kailangan nating paghandaan, lalo na kung kayo ay isang OFW na papunta sa trabaho o isang senior citizen na bibisita sa pamilya sa ibang bansa. Sa globalisadong mundo ngayon, ang isang maliit na pagkaantala ay pwedeng magdulot ng domino effect na magpapawalang bisa sa inyong legal status. Isipin nyo, ang inyong pinaghirapan para makakuha ng visa o work permit ay pwedeng masayang sa isang iglap. Kaya naman, sa video na ito, hihimayin natin ang pinakamapanganib na epekto ng flight delays sa inyong visa at work permit at ang mga konkretong hakbang kung paano nyo ito maiiwasan. Huwag nating hayaang masira ang inyong pangarap dahil sa isang hindi inaasahang flight delay. Tara na't alamin ang mga babalang ito para maging handa at protektado tayo. Unang babala, ang entry date trap sa visa at work permit expiration. Maraming visa, lalo na ang mga tourist visa gaya ng Schengen visa para sa Europe o B1, B2 visa para sa US, ay mayroong nakasaad na valid from at valid until date. Ngunit ang mas kritikal ay ang must enter by date. Ito ang huling araw na pwede kang pumasok sa bansang nag-issue ng visa. Kung na-delay ang inyong flight at dumating kayo lampas sa must enter by date na ito, kahit valid pa ang inyong visa sa papel, maaari itong ituring na invalid ng immigration officer. Maaari kayong ma-deny ng entry, ma-deport pabalik ng Pilipinas, at mas malala pa, magkaroon ng red flag sa inyong immigration record. Para sa mga OFW, karamihan sa mga work permit ay may specific start date at madalas ay may kasamang grace period para sa pagpasok. Kung ang inyong flight ay na-delay at lumampas na kayo sa grace period na ito, maaaring hindi na kayo papasukin ng immigration. May mga employer din na nagkakansela ng job offer dahil sa pagkaantala. Mahalaga na makipag-ugnayan agad sa airline para sa official proof ng delay at sa embassy, consulate, o employer para humingi ng payo o extension letter. Ito ay magsisilbing proteksyon ninyo. Tandaan, ang proactive na komunikasyon ay susi para hindi kayo maipit sa ganitong sitwasyon. Huwag maghintay na dumating ang problema bago kumilos. Pangalawang babala, ang missed connecting flights at ang airline responsibility myth. Madalas, lalo na kung malayo ang ating destinasyon, kailangan nating dumaan sa connecting flights. Kung ang inyong unang flight ay na-delay at dahil dito ay na-miss nyo ang inyong connecting flight, sino ang responsable? May malaking pagkakaiba kung ang dalawang flights ay nasa iisang booking at iisang airline o kung magkaiba ang airline at booking. Kung iisa ang booking at airline, malaki ang posibilidad na sila ang mag-aayos ng inyong rebooking ng walang bayad, kasama ang posibleng accommodation at meals. Pero kung magkaiba ang airline ng inyong connecting flight o kung magkaiba ang booking numbers ng inyong flights, maaaring hindi na sila responsable sa inyong missed connection at ikaw ang sasalo sa gastos ng bagong ticket. Ang mas malala pa, kung dahil sa missed connecting flight ay lumampas na kayo sa visa o work permit validity, hindi na ito problema ng airline kundi sarili ninyong problema sa immigration. Maraming seniors at OFWs ang nalilito dito. Laging maglaan ng sapat na oras sa layover, lalo na kung may kasamang senior o kung maraming bagahe, para maiwasan ang pagmamadali at missed connections na pwedeng magdulot ng seryosong problema sa inyong legal status. Kung maaari, mag-book ng connecting flights na may minimum na 34 oras na layover, lalo na sa malalaking international airports. Ikatlong babala, ang kapangyarihan ng immigration officer's discretion at ang change of plans red flag. Kahit na may valid documents pa kayo sa papel, ang immigration officer sa inyong destinasyon ang may huling say kung papasukin kayo o hindi.
Kung na-delay ang inyong flight at may kahina-hinalang tingin na sa inyong visa o work permit dahil sa petsa, kailangan nyo ng matibay na proactive proof. Hindi sapat na sabihin lang na na-delay po ang flight ko. Kailangan niyo ng opisyal na dokumento mula sa airline na nagpapatunay ng delay, kasama ang petsa at oras ng orihinal na flight at ang bagong schedule. Bukod dito, ang change of plans dahil sa delay ay pwedeng maging red flag. Kung ang inyong itinerary ay biglang nagbago, lalo na kung may kinalaman sa purpose of travel o duration of stay, maaring maging kahina-hinala ito sa mata ng immigration. Kailangan ninyong ipaliwanag ng malinaw at may ebidensya ang dahilan ng pagbabago. Ang pagiging kalmado, tapat, at may sapat na ebidensya ang magiging sandata nyo. Para sa ating mga seniors, maaaring mahirap itong gawin, kaya mahalaga na may kasama kayo o may nakahanda kayong listahan ng gagawin at mga dokumento sa isang madaling maabot na folder. Practice answering potential questions about the delay and its impact on your travel plans. Ika-4 na babala, ang visa overstay risk dahil sa delay. Para sa mga may short-term visa, tulad ng tourist visa na may 30 o 90-day validity, ang bawat araw ay mahalaga. Kung na-delay ang inyong flight pauwi at lumampas na kayo sa inyong authorized period of stay, kahit isang araw lang, maaari itong ituring na overstay. Ang overstay ay may seryosong konsekwensya, mula sa malalaking multa, pagka-blacklist sa bansang yon, hanggang sa pagiging ineligible para sa future visa applications sa iba pang bansa. Narinig na natin ang kwento ng mga senior na natrap sa ganitong sitwasyon na nagdulot ng matinding stress at gastos. Kaya, kung may banta ng overstay dahil sa flight delay, makipag-ugnayan agad sa immigration authorities ng bansang kinaroroonan ninyo. Ipaliwanag ang sitwasyon at humingi ng official extension o guidance. Huwag na huwag itong balewalain dahil ang epekto nito ay pangmatagalan at pwedeng sumira sa inyong kinabukasan sa paglalakbay. Ang pagiging proactive ay mahalaga upang maiwasan ang anumang negatibong tala sa inyong immigration record. Isang tawag o email sa tamang ahensya ay malaking tulong. Ika-5 babala, ang travel insurance limitations at medical validity. Maraming umaasa sa travel insurance para sa lahat ng abala, pero may limitasyon ito. Kadalasan ang travel insurance ay sumasakop sa financial losses tulad ng rebooking fees o nawalang bagahe pero hindi sa visa o work permit issues. Hindi nito kayang i-extend ang inyong visa o pilitin ang immigration na papasukin kayo. Mahalaga na basahin ang fine print ng inyong policy at alamin kung ano lang talaga ang sakop nito. Bukod dito, ang medical validity ng inyong visa or work permit ay pwedeng maapektuhan ng matagal na delay. Kung may required medical certificate kayo na may expiry date at lumampas na ito dahil sa delay, maaaring maging invalid ang inyong permit. Ito ay lalong totoo sa mga OFWs na may specific medical requirements para sa kanilang trabaho. Kung mangyari ito, kailangan ninyong kumuha ng bagong medical certificate na magdudulot ng dagdag gastos at abala. Laging i-check ang expiry date ng lahat ng documents, kasama na ang medical certificates, bago pa man lumipad. Kung may kahina-hinalang delay, makipag-ugnayan agad sa employer o sa ahensya na nag-issue ng inyong permit. Ika-6 na babala, ang matinding mental at pisikal na stress sa ating mga seniors at OFWs. Ang flight delays ay hindi lang simpleng abala. Ito ay isang malaking pinagmumula ng stress. Para sa mga senior citizen, ang matagal na paghihintay sa airport, ang pagbabago ng schedule, at ang kawalan ng sapat na pahinga ay pwedeng magdulot ng matinding pagod, pagkabalisa, at lalong magpalala sa kanilang mga pre-existing medical conditions. Maaari itong makaapekto sa kanilang medication schedule, hydration, at pangkalahatang kalusugan. Para sa mga OFW, ang stress ay doble dahil sa pag-aalala sa trabaho at pamilya. Ang bawat araw na delay ay nangangahulugan ng nawawalang sahod, posibleng pagka-cancel ng trabaho o pagkaantala sa pagpapadala ng suporta sa pamilya. Ang mental burden ng pag-aalala sa visa, work permit at pamilya ay napakabigat. Kaya mahalaga na maging handa hindi lang sa dokumento, kundi pati na rin sa paghahanda ng sarili.
Magdala ng sapat na gamot sa hand carry, mag-impake ng snacks, at laging mag-hydrate. Kung may kasamang senior, siguraduhin na mayroon silang komportabling lugar para makapagpahinga at may access sa medical assistance kung kinakailangan. Ang inyong kapakanan ay mas mahalaga kaysa sa anumang flight schedule. Ikapitong babala, ang financial burden at hindi inaasahang gastos. Ang flight delays ay hindi lang nagdudulot ng abala sa oras, kundi pati na rin sa inyong bulsa. Isipin nyo, kung kailangan ninyong mag-rebook ng flight, bumili ng bagong ticket para sa connecting flight na na-miss ninyo o magbayad ng accommodation dahil sa overnight layover, malaking halaga ang mawawala sa inyo. Dagdag pa rito ang gastos sa pagkain, inumin at komunikasyon habang naghihintay sa airport. Para sa mga OFW, ang bawat araw na delay ay nangangahulugan ng nawawalang sahod, na malaking kawalan lalo na kung may pamilyang umaasa sa inyo. Kung ang delay ay nagdulot ng visa overstay, maaaring humarap kayo sa malalaking multa. Kaya mahalaga na laging may emergency fund kayo na nakahanda. Magdala ng credit card na may sapat na limit o sapat na cash para sa hindi inaasahang gastos. Alamin din ang inyong karapatan sa ilalim ng Air Passenger Bill of Rights, kung saan maaaring may karapatan kayo sa compensation para sa matagal na delay. Huwag mag-atubiling magtanong sa airline desk tungkol sa inyong karapatan sa meals, accommodation at rebooking. Ang pagiging handa sa aspetong pinansyal ay makakatulong para hindi kayo lubusang maapektuhan ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ikawalong babala, ang reputational damage at future travel restrictions. Ang isang flight delay na nagdulot ng problema sa inyong visa o work permit, tulad ng overstay o denial of entry, ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa inyong travel history. Ang impormasyon tungkol sa inyong immigration record ay ibinabahagi sa pagitan ng iba't ibang bansa. Kaya, ang isang red flag sa isang bansa ay maaaring makaapekto sa inyong kakayahang makakuha ng visa o makapasok sa iba pang bansa sa hinaharap. Maaari kayong ma-blacklist sa isang bansa o maging mas mahirap para sa inyo na makakuha ng visa sa ibang destinasyon. Para sa mga OFW, ito ay maaaring maging dahilan ng pagkawala ng oportunidad sa ibang bansa. Kaya laging tratuhin ng seryoso ang bawat biyahe at bawat interaksyon sa imigrasyon. Siguraduhin na kumpleto at tama ang lahat ng inyong dokumento. Kung may problema, agad na humingi ng tulong at gabay mula sa mga kinauukulan. Ang pagiging responsable at pagiging maingat ay susi para mapanatili ang inyong good standing bilang isang international traveler. Huwag hayaang ang isang simpleng flight delay ay magdulot ng pangmatagalang problema sa inyong kakayahang maglakbay o magtrabaho sa ibang bansa. Ang pag-iingat ngayon ay proteksyon para sa inyong kinabukasan. Ikasyam na babala. Ang panganib ng maling impormasyon at pagkawala ng komunikasyon. Sa gitna ng kaguluhan ng flight delays, madalas ay nagkakalat ang iba't ibang impormasyon mula sa kapwa pasahero, social media, o maging sa hindi malinaw na anunsyo ng airport. Ang maling impormasyon ay pwedeng magdulot ng maling desisyon na lalong magpapalala ng sitwasyon. Mahalaga na laging kumpirmahin ang impormasyon mula sa opisyal na sources, ang airline website, kanilang customer service hotline, o ang authorized staff sa airline counter. Para sa mga senior, maaring mahirap makipag-ugnayan sa gitna ng maraming tao o maunawaan ang mabilis na daloy ng impormasyon. Kaya, mahalaga na may kasama kayo o mayroon kayong nakasulat na listahan ng mga contact number at dapat tanungin. Para sa mga OFW, siguraduhin na mayroon kayong roaming service o local SIM card para makipag-ugnayan sa inyong employer, ahensya o pamilya. Ang pagkawala ng komunikasyon ay pwedeng maging sanhi ng pag-aalala at hindi pagkakaunawaan. Laging i-charge ang inyong cellphone at magdala ng power bank. Ang pagiging updated at may tamang impormasyon ang inyong magiging kalasag laban sa anumang abala, ikasampung babala. Ang kawalan ng suporta at pag-iisa sa gitna ng problema. Sa panahon ng flight delay, lalo na kung malayo kayo sa inyong pamilya o bansa, ang pakiramdam ng pag-iisa ay napakabigat. Maraming seniors at OFWs ang nahihirapang humingi ng tulong o hindi alam kung saan kukuha ng suporta. Mahalaga na bago pa man kayo lumipad, meron kayong listahan ng emergency contacts, pamilya, kaibigan, ahensya
o maging ang Philippine Embassy o Consulate sa inyong destinasyon. Ibahagi ang inyong itinerary sa inyong pamilya at magkaroon ng check-in system para alam nila kung ligtas kayo. Para sa mga OFW, siguraduhin na alam ng inyong ahensya o employer ang inyong flight details at kung paano kayo kukontakin. Kung may kasamang senior, laging manatili sa kanilang tabi at tulungan sila sa bawat hakbang. Kung nag-iisa, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa airport staff, lalo na kung may nakita kayong airport assistance desk. Ang pagiging handa sa aspetong suporta ay magbibigay sa inyo ng kapayapaan ng isip at seguridad. Tandaan, hindi kayo nag-iisa sa pagharap sa mga hamon ng paglalakbay. Ang Bantay Airport and Travel ay laging nandyan para magbigay ng gabay at impormasyon. Kaya laging maging handa at huwag kalimutang humingi ng tulong kung kinakailangan. Ayan, mga Kabantay Airport and Travel, tinalakay natin ang 10 pinakamapanganib na epekto ng flight delays sa inyong visa at work permit. Hindi ito simpleng abala lang, kundi isang seryosong banta sa inyong pangarap at kinabukasan. Ang pagiging handa, ang pagkakaroon ng tamang impormasyon, at ang pagiging proactive ay ang inyong pinakamabisang sandata. Laging double check ang inyong mga dokumento, maglaan ng sapat na oras, at huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Naway ang gabay na ito ay maging susi sa inyong ligtas at walang abalang biyahe ngayong 2026. Naranasan niyo na ba ang matinding abala dahil sa flight delay na nakaapekto sa inyong visa o work permit? I-comment sa ibaba ang inyong karanasan at ang keyword na delayed para matulungan din ang iba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Bantay Airport and Travel para sa mas marami pang praktikal na gabay sa biyahe. Ingat sa inyong paglalakbay at hanggang sa muli.